Salamat, Mel. Isang panibagong low-pressure area ang namuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namata nito ng Pag-asa sa layong 1,000 kilometers northeast ng Basco, Batanes at Mel, maliit pa ang posibilidad na maging bagyo ito. Iba ito doon sa LPA na nakita kaninang umaga na nawala na ngayon. Tingnan naman natin ang rainfall forecast ng Weather Central. Makikita natin na magkakaroon pa rin ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero dito sa Southern Luzon at dyan sa Western Visayas hanggang Northern Mindanao ay magkakaroon ng mas maraming pag-ulan at dahil pa rin sa epekto ng hanging habagat. Mang Tani, bakit may epekto pa rin yung habagat na yan samantalang nasa Korea na nga si Karen? Meron pa bang hatakan na nangyayari dyan, Mang Tani? Mel, meron pa kasi tayong tinatawag na trough. Ito yung extension itong bagyong si Karen na ngayon ay nakatutok dito sa may Southern Luzon at dyan sa Visayas. At yung binanggit nating low pressure area ay kasama rin dito sa trough na ito. At itong trough, kapag meron kang trough, meron kang pagsasanib ng hangin galing sa Timog Kanluran o sa Southwest kaya may kaulapan dyan. At tandaan natin na si bagyong Karen ay umabot sa super typhoon category sa advisory ng Joint Typhoon Warning Center. Hindi ito isang ordinaryong bagyo. Ang lakas nito ay hindi ordinaryo. Kaya kahit malayo na, kahit nandun na sa may Korea, ay may bahagyang epekto pa rin ito sa hanging habagat. Pero hindi na kasing lakas at kasing tagal yung ulang dala ng habagat kumpara noong Sabado o Linggo. At alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon bukas. Ang Southern Luzon ay makakaranas ng mga malakas na pagulan dahil pa rin dyan sa monsoon trough na nakapaloob sa hanging habagat, lalong-lalo na dito sa may Mindoro hanggang Palawan yan. At inaasahang uulan din dito sa Metro Manila hanggang sa gabi na kung saan mas mataas yung posibilidad ng pagulan. Sa Visayas, mas maulan sa kanlurang bahagi pero may mga pagulan pa rin, lalong-lalo na dito sa Central at Eastern sections. At asahan din natin ang pag-uulan dito sa malaking bahagi ng Mindanao. At para sa iba pang detalye, bisitahin ang aming website at Facebook page. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.